Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, nabigla ang lahat Nako po, just in breaking news BP Sara Duterte kumanta na, Uniteam tiwalag na. Nako, yan po mga kababayan ang ating alamin mula po rito kaya Balitang Pinoy TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo, at kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Ang Uniteam was the tandem during the 2022 elections, and then tandem of Bongbong Sara during the 2022 elections. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Okay? May mga maiinit tayong pag-uusapan ngayon, okay? Dalawa lang ang ating topic ngayon, pero yung unang topic natin medyo mainit ito kasi nga itong si Vice President Inday Sara Duterte may revelasyon itong sinabi patungkol po dito sa tandem nila ni PBBM. Kaya itong si PBBM ngayon, na-shock itong si PBBM, okay? Yan ang ating una nating pag-uusapan. Kumusta na ba ang tandem ni PBBM at ni VP Sara? Ngayon, nagbigay na ng pahayag Meron pa ba? Vice President Inday Sara patungkol po sa plano niya sa midterm election at pati ang kanilang relasyon ngayon with Presidente Bongbong Marcos. May Uniteam pa ba? Yan ang malaking tanong. Masasagot yung tanong na yan mamaya. Ipapakita ko sa inyo ang sinabi ni Vice President Inday Sara Duterte. Okay? Pangalawa nating pag-uusapan ay update lamang po patungkol po dito sa nangyari sa KOJC. At pakinggan natin ang mga updates patungkol dito sa opinion ni Attorney Sal Panelo. Okay? Medyo unti-unti na nating nakaklaro, no, ang grabing kapalpakan at kamalian ng ginawa ng ating administrasyong Marcos. Okay, wala na tayong nagse-celebrate ka tayo ng independence pero wala, dismayado ang ating taong bayan patungkol po dito. Okay? Yan ang mga pag-uusapan natin. Matindi ito. Vice President Inday Sara Duterte, Presidente Bongbong Marcos. Ano na ang kalagayan nilang dalawa? May Uniteam pa ba? Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like at saka i-share itong ating video. Wait muna i-like at i-share ang ating video para guys kakalat naman ito sa taong bayan. Okay? Hindi ko makita yung chat niyo pero I'll do my best na makita yung para makapagbasa ako Like and share guys para kakalat sa taong bayan. Sabay-sabay natin i-like, i-share sa Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. And also guys, paki-subscribe, paki-follow para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. At ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? Sabay-sabay nating i-follow, i-subscribe Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go. Follow, subscribe. 1, 2, 3, go. Okay, naka-follow, subscribe na ba lahat? Ayusin ko muna itong docs ko para makita yung inyong mga comment ninyo dito sa chat natin, okay? Unahin na natin itong ambush interview ni Vice President Inday Sara Duterte. Ano bang nangyari sa ambush interview ni Vice President na ikinagulat nitong si Presidente Bongbong Marcos? Okay? Sa balita ng UNTV, ito yung nakalagay. Si Vice President Sara daw, sinabing tapos na ang Uniteam tandem kay PBBM. Kaya pala nagulat itong si PBBM. VP Sara sinabing tapos na ang Uniteam na tandem nila ni PBBM. Sabi pa nga ni Vice President Inday Sara Duterte, pang 2022 election lang yun. Okay? So it's So yan mga kababayan, nasagot na po ang tanong. Meron pa bang Uniteam between Marcos and Duterte? Wala na po mga kababayan. Si BP Sara na po ang nagsalita, no? Na wala ng Uniteam. Sino ba naman ang makiki-Uniteam diyan, di ba?
Simula ng pag-upo, ikaw agad ang binira eh. Ikaw agad ang gustong patalsikin eh. Ba? Gusto mo pa bang makipag-unitim dyan? O yan na nga po mga kabayan. Maging lesson ito sa lahat ng mga politiko na gustong dumikit dito sa Marcos. Baka yung ginawa nila kay BP Sara ay gawin din sa inyo. Mga kababayan, hindi malabong mangyari yan. Kasi meron na po tayong history, di ba? Ng mga pagtatrahidor. Kaya kayong mga mga politiko, alam na. Pero wag rin kayong pumunta kay BP Sara. Kayong mga politiko. Makakasira lang kayo kay BP Sara. Sabagay, pumunta na lang kayo doon sa kanila. Pero mag-isip kayo, baka matulad kayo kay BP Sara. Nako. It's very clear na sinabi ni VP Sara na wala na raw unit team. Okay? Yan ang interpretasyon ng UNTV. Okay? So panoorin natin. Baka meron tayong kung papanoorin natin, sabay-sabay nating i-react ito kung ano ang magiging opinion natin sa mga ma-observe natin sa mga sinabi ni VP Sara. Himay-himayin natin, okay? Sabay nating panoorin. Ready? Pasok, VP Sara. Hanggang 2022 lang ang unit team. Ito ang direktang sagot ni Vice President Sara Duterte nang tanungin kahapon kung buo pa ba ang tandem ng unit team. Okay, hanggang 2022 lang ang unit team. So meaning to say, sabi ni VP Sara, ang 2022 is for unit team only. Tapos na. Tapos na. Okay, tuloy. Ayon kay VP Sara, nagawa na nito ang kanyang purpose na panalunin sila sa halalan. Ang unit team was the tandem during the 2022 elections and then tandem of Bongbong Sara during the 2022 elections. And then umanang elections nilaog na mi. And kapasalamat mi sa ato ang mga kaigsuunan sa ating mga kababayan sa kanilang suporta sa tandem ng noong 2022. So the unit team So yung malalim yun eh. Yung sinabi ni VP Sara, malalim yun. Yung sabi niya na hanggang 2022 lang yun, yung aming tandem bilang unit team. Tapos na yun. Yung mga layunin namin yun sa 2022 na mapanalo namin ang isa't isa. At saka, dito mo talaga makikita mga kabayan na mas si BP Sara ngayon, di ba? Kasi biruin nyo sinabi niya po na nagpapasalamat siya sa mga bumoto sa kanila. Pero hindi siya nagpasalamat dahil kay PBBM, mga karibin natin. So, dyan pa lang sa statement na yan, ang opinion ko po talaga mga kabayan, ginamit lang talaga si BP Sara. No? Ginamit lang po siya para manalo. Kasi kung ako BP ng isang nanalong presidente at nanalo rin ako, siyempre pasasalamatan ko talaga yung presidente. Diba? Paano ka nga naman makakapagpasalamat kung ikaw naman ang ginamit para manalo ka? Manalo sila pala. Tapos na yun. Okay? Nagtagumpay po ang layunin ni VP Sara at ni PBBM na mapanalo nila ang 2022 election. Okay? Sa madaling salita, ayon kay VP Sara, putol na ang tandem. Tapos na. Yun ang interpretasyon ko Putol na, tapos na yung 2022, ang layunin namin tapos na. Ngayon, hindi na sila raw kandidato. Okay? Hindi na sila kandidato, may kanya-kanya na silang trabaho. Okay? So, walang sinabi na meron pang unit team o wala. Direktang sinabi ni VP Sara, yun lamang po ay pang 2022. Sa madaling salita, alam natin, apektado ang relasyon ni VP Sara at ni PBBM. Nasira na yung relasyon ng dalawa. Unang-una, hindi naman direkta na nasira ang kanilang relasyon dahil nasa kanila yung problema. Kung tutuusin, wala sa kanila yung problema. Hindi nagka-problema si VP Sara at si PBBM na silang dalawa. Una, kung i-analyze natin bakit nagiba ang unit team, bakit nasira ang tandem ng VP Sara at PBBM, unang-una, dahil kay Martin Romualdez. Yun ang pinakauna. Yung ginawa ni Martin Romualdez ni Gloria. Pero mga kababayan, naniniwala po ba kayo na lahat ng ginagawa ni Martin Romualdez dyan sa
HOR ay hindi alam ni PBBM? Mga kababayan, walang kinalaman si PBBM? Ha? Kasi kung akong presidente, pinsan ko pa yan. Mga kababayan, sasawayin ko yan. Ha? Vice President ko yan, wag mong bibirahin yan. Diba? Binira nga, puro naman kasinungalingan, diba? Sana yung katotohanan lang, mas pabor pa sa taong bayan, sana. Ha? Ako po mga karibin natin ha, hindi po ako naniniwalang hindi po alam ni PBBM yung mga nangyayari. Ha, na pag mga birada nila or mga black propaganda dito sa mga Duterte. Hindi po ako naniniwala na walang kinalaman si PBBM. Meron at meron yan mga kababayan. Ha? Ikaw ang ama ng bansa. Hindi mo alam? Hindi mo makontrol? Nako. Imposible. Maria Macapagal Arroyo, that triggers the feelings, ha? Yung feeling ni VP Sara. Kaya nga, na-create yung word na tambaluslos, kung na-remember ninyo. I think sa Twitter ba yon o sa Instagram? Nakalimutan ko. Basta, nag-status po si VP Sara at that time. VP Sara was disappointed kasi ayaw niya sa grupo na ganyan. Ayaw niya kung merong mga galawan ba na pamumulitika. Pero ngayon mga kababayan, Gloria, nasa panig na ni PBBM. Di ba? Gloria Macapagal Arroyo, nasa panig na ni PBBM, which is na siya po ang ipinagtanggol ni VP Sara. Di ba? O anong masasabi ngayon? Sa part ni VP Sara, ginawa niya lang kung anong talaga ang tama para sa kanya. Dito kay Gloria, anong ginawa niya? 'Di ba? Isa itong pagtataksil din sa kaibigan or kung kaibigan mo ang tingin niya kay VP Sara. Balimbing si matapos birahin si Gloria sa Gloria Arroyo, no? Diyan sa Kongreso. Ipinagtanggol ni VP Sara, ngayon kakampi na ng bumira sa kanya. Di ba? Wala talaga. Sige, magkampihan kayo para makita ng taong bayan kung ano talagang totoong kuya ninyo, no? Para sa susunod na mga panahon, alam na po ng taong bayan. Maganda po yung ginagawa ninyo. Hindi ko po sinasabing mali ang ginagawa ni Gloria Arroyo. Sinasabi ko po, maganda po. Sa ngayon pa lang, yung mga may planong tumakbo, di ba? Magpakita na kayo ng totoong kulay ninyo. Di ba? Like for example, ni Mig Zubiri, dating Senate President Mig Zubiri. Di ba? Maaga pa lang nakita na natin kung ano ba talaga. Hindi siya makontrol ng mas makapangyarihan pa sa kanya. Di palitan. Si Gloria Arroyo naman, mga kababayan, pinagtanggol ni VP Sara pero doon pa kumampi sa kung sinong wala talaga. Alam na natin alams na. Huwag naman tayong magpabulo sa susunod na panahon. Ayaw niya yan ni VP Sara. So yun yung una. That was the reason bakit unti-unti nang nagiba itong relasyon ni PBBM. Siyempre, pinsang buo ni PBBM. Diba? Si Martin Romualdez. Pangalawa, okay? Pangalawang reason, Martin Romualdez pa rin. Noong sinuportahan ni Martin Romualdez itong mga kalaban ni VP Sara, mga dati ng kalaban, sina Castro, itong si Raul Manuel, si Raulo Manuel ba? So yan na nga mga kabayan, kung talagang babalikan po natin kung saan po talaga nagsimula. Dito po talaga nagsimula sa Kongreso, sa House of Representatives, di ba? At anong yan nga po, ito nga po yung sagot sa mga tinatanong ng mga taong bayan, no? Yung mga mga pro BBM, mga kababayan, na sinasabi nila na si VP Sara ang nagpasimula ng kaguluhan ito. Mali po kayo. Dito po, tingnan ninyo. Kahit na kalkalin nyo po yung timeline kung ano talaga, kung saan nagsimula.
yung kaguluhang ito. Nadamay na lang po yung iba eh. Ha? Nadamay na lang po yung iba. Mga kababayan. Nadamay na lang po yung Isiminay, Pastor Kibuloy, at saka yung iba pa. No? Marami pong nadamay eh. Dahil sa mga Duterte. Dahil po sa pagsisimula dito sa HOR, mga kababayan. Huwag po kayong magbulag-bulagan. Yan po talaga ang katotohanan. O sige nga, sabihin nyo nga sa akin kung saan nagsimula. Yung mga nagko-comment na si BP Sara daw ang nagsimula ng kaguluhang ito. At gusto nilang patalsikin agad si PBBM sa pwesto. Sige nga, anong event, no? Anong pangyayari sa politika, no? Ang magpapatunay na si BP Sara nga ang nagsimula, mga kababayan. So ito lang din naisip ko lang, bigla ko lang naisip, mga kababayan, no? Na bakit ganito ang nangyayari. Baka meron silang gustong pagtakpan, something na diversion ba, mga kababayan. Dinadivert po nila yung atensyon ng taong bayan. Dito kayo mag-focus. Dito kay Pastor Kibuloy, dito kay sa Duterte, Paulo Duterte, dating Pangulong Duterte, BP Sara Duterte. Sa mga Duterte kayo mag-focus ngayon. Habang kami ay nililimas ang kaban ng bayan. Parang yan po yung naiisip ko mga kribyo natin. Habang nililimas po nila ang kaban ng bayan, yung taong bayan hindi na nakaka-focus yung sa PCS ulang, wala nang nagano, wala nang maingay. No? Pero patuloy pa rin ang misteryo. Ba? Isa lang po yan. Sa mga alam natin. Diba? Pero baka mayroon pa tayong hindi alam. Natakot silang malaman natin kaya dinadivert yung mga issue dito sa West Philippine Sea, Duterte, Kibuloy, Isiminay, ano pa? Droga, wala naman AJK, ICC. Mga kababayan, mag-isip-isip po. Baka dinadivert lang yung attention natin sa ibang bagay para pagtakpan yung mga totoong nangyayari sa ating bayan. Nako po, ano man po ang inyong reaksyon, mga kababayan, i-comment na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion patungkol po sa video nito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Maraming salamat po.